while we usually say good morning, there is little that feels good about this morning. At this crucial junction, there is a grave responsibility because right now, thousands of our fellow Filipinos are suffering. In every armed conflict, the powerful may claim victory or righteousness, but history teaches us a harsher truth. War does not determine who is right, only who is left. Sa mga ganitong pagkakataon, libo-libo sa ating mga kababayan ang tila nakatayo sa gilid ng bangin habang umaasa at humihiling ng milagro sa langit. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi sapat ang milagro kundi mabilis, malinaw, at konkretong aksyon mula sa ating pamahalaan. Matagal na nating itinuturing bayani ang ating mga OFW, mga natatanging Pilipinong naghahanap buhay sa ibang bansa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya at pag-unlad ng ating ekonomiya. Ngayon, sila naman po ang nangangailangan ng tulong. Caught in the midst of artillery crossfire and drone warfare, it is our heroes who now need rescuing. When giants fight, it is the grass that suffers. Sa bawat alitan ng mga makapangyarihang bansa, ang unang nagdurusa ay ang mga ordinaryong tao na tahimik lamang na nagsisikap at namumuhay. Bagamat hindi sila ang nagsimula ng gulo, kung hindi tayo kikilos, sila ang aani ng masasamang bunga ng digmaan ito. Dear colleagues, it is precisely for this reason that we are meeting this crisis head-on. Kailangan natin ng malinaw na kasagutan sa mga mahalagang tanong. Ano ang tunay na aksyon? Ano ang konkretong plano? Ano ang agarang tulong na inabot natin para sa ating mga kababayan sa gitnang silangan? Ladies and gentlemen, a crisis is not a time for blame. It is a time to be divisive. It is not a time to be divisive. It is a time for us to help each other. It is a time for decisive action. Ito ay oras ng pagkilos, oras upang tiyakin na ang kaligtasan ng ating mga OFW ay hindi lamang pangako, kundi prioridad na agad nating aaksyonan. While we are not here to point fingers, one thing is abundantly clear. Our duty to our OFWs is not only paramount, it is urgent, immediate, and non-negotiable. It is a responsibility that must transcend politics, bureaucracy, or convenience. Kaya kung meron mga pagkukulang, ayusin at harapin natin ito ng nagtutulungan at magkasama. The bare minimum that our duty to them demands is certainty, that they will not be abandoned, that there is a clear and actionable plan, that there are concrete steps are being taken to protect them. Our OFWs are not mere numbers on a spreadsheet, nor faceless entries in a government report. Sila ay mga ina, ama, kapatid at anak na may iniwanang pamilya sa Pilipinas. Mga mahal sa buhay na bawat pagkamusta ay may kasamang buntong hininga na puno ng panganamba at panalangin sa kanilang kapakanan at kaligtasan. This meeting must not end with merely warm words or comforting assurances. It must conclude with the beginning of accountability and decisive action. Sa bawat putok at pagsabog na yumayanig sa gitnang silangan, may inang pinapatahan ang umiiyak na anak sa kabilang linya ng telepono. Sa bawat alarma ng pagsalakay at dugundong sa himpapawid, may isang ama na kubli na hindi tiyak kung makakasama muli ang kanyang pamilya. Somewhere between the haunting echoes of sirens are quiet prayers being whispered for safety, courage, and for the simple chance to make it home. And so, while we cannot control the wars of the world, let us show our people that we remain firmly in control of how we respond to their cries for help. Mga kababayan, mga mahal naming OFW, makakaasa kayo na hindi namin kayo iiwan, hindi namin kayo pababayaan, at sisikapin namin tiyakin na sa bawat Pilipinong nakikipagsapalaran sa ibayong bansa, may isang bayan na handang kumilos
upang matiyak na ang bawat paglisan ay may katumbas na isang ligtas na pag-uwi. Maraming salamat po. Thank you, Chairperson Brian Revilla. Before I continue,